Walang iba kundi ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig. Alam mo yung pag-ibig, napakalawak na salita yan eh. Ginagamit yan sa mga poet, sa mga mga gumagawa ng tula, at gumagawa ng kanta. Ito po ay the word love. Ginagamit po to. It is used in every society. Composer ng kanta at mga poem use, misuse, and overuse. Ano po Tagalog use, overuse, and misuse, abuse? Anong Tagalog yun? Ako may Tagalog din ako dyan eh. Ang Tagalog use, overuse, and misuse, hindi ginagamit sa ayos. Di ba? Kapag hindi ginamit sa ayos, misuse yun. Di ba? So, yan po ang salitang pag-ibig. Ano pa talaga ang pag-ibig? What is really love is? Sa mga naliligaw, maganda ang meaning ng pag-ibig. Pero sa Biblia, iba rin ang pag-ibig sa Biblia. Pero sa Biblia naman, mayroong 4 na klase ng pag-ibig na binabanggit doon. Yung iba naman ay minsan hindi ginagamit ni San Pablo kasi mayroong mga bad connotation yung pag-ibig eh. Hindi lahat ng pag-ibig, yung connotation, yung meaning niya ay maganda. Kundi ang iba naman ay hindi maganda yung yung pag-interpret nila eh. Ginagamit sa worldly na pamumuhay eh. So, sa Merriam Dictionary, ang pag-ibig po ay very strong affection for another, maternal love for a child, attraction based on sexual desire, attraction based on admiration and benevolence. Another one is a warm attachment, enthusiasm, or devotion. Now, dito po makita yung 4 na klase ng pag-ibig sa Biblia. No. Love in the early Christian face similar problem to one we are facing now today. The surrounding society was so corrupt that love always equaled to a sheer lust. Fortunately, the language in which the New Testament was originally penned has 4 L words to express various aspects of love. Hallelujah. So, unang pag-ibig na binabagay sa Bible ay tinatawag na eros love. Means physical love. Ang eros love is physical love. A very common Greek family words from which English desires erotic. Yan po ay erotic. Yung meaning po sa eros love. It is not even used in the New Testament due to its bad connotation in pagan society. However, there is a valid place in the Christian thinking of this physical love attraction where it is between married couples. Pag yan mo, i-apply mo sa married couples, hindi masama yun kasi ang pagpasawa ay regalo ng Panginoon. Hallelujah. So ito po ay eros physical love. At ito po ay mababasa at makita nyo po sa The Book of Solomon. Makita nyo mga verses doon, talagang makita nyo nag-ibigan ng isang babae at lalaki. Sa first word pa lang ng isang verse, makita mo na there is only kissing na eh. Di ba? Sa Book of Solomon. Ito ginagamit po sa married, sa couple. So, number 2 po is storge or storge family love. Now, the Judeo-Christian traditional has always been strongly family-oriented love between parents and children. Paul uses to command us to be kindly affectionate to one another in Romans 12:10. Di ba? Affectionate to one another. And number 3 is philia. Affectionate love or brotherly love. Yan po ang philia. Now, yung tatlo po, ito po ay hindi po nakakabase na bagamat ito po ay kalooban ng Panginoon, iba talaga yung ginagamit ng Panginoon. Iba sa lahat sa tatlo. Ito po ay tinatawag na agape kind of love.
The agape kind of love is a love of choice. Unconditional love. Ito ang kaibahan talaga sa ibang pag-ibig na binabanggit natin kasi ang pag-ibig ng Panginoon ay iba sa lahat. It is a love of choice, unconditional love, or the agape, very popular but has also been understood by many. Commonly called the divine love. This is misleading because it is used for love from man to God and from God to man. Kasi mamislead ka dito eh. Pwede mo gamitin nga the divine love, the God of God, the love of God. Pero kung gamitin mo para sa sarili mo, yung divine love, ang pag-ibig mo sa Panginoon o pag-ibig sa tao, iba po ang connotation doon eh. Hindi naman ka naman Diyos eh. Hindi divine yung pag-ibig mo. Kaya misleading kasi eh. Pwede mong gamitin na may pag-ibig ka mula sa Panginoon. Divine love yun. Pero kung baliktarin mo, mamislead ang tao, mamislead yung paggamit mo. Ito po ang the agape kind of love. Praise the Lord. So it is also divine love in the sense that it is the love that God commands, to love of choice. Now, even if someone doesn't appeal to us, we still show agape to the person. Accept him, treat him right, and do all we can help. Build up that person in the faith, and if it is a believer, win him to the faith. In John 3:16, the verb love expresses the concept of agape. Why? Because kahit nakita ng Panginoon ang kasalanan ng tao, minahal pa rin niya ang sangkatauhan. At maliban sa pagmahal, mayroon siya pang ibinigay sa atin. Kaya, ang agape kind of love is a different kind of love. It covers multitudes of sin. Kasi yan ang perfect love ng Panginoon eh. Nga nagmula sa Kanya, hindi yung pag-ibig natin para sa tao, para sa Panginoon. Iba yun po ang pag-ibig. So, ang pag-ibig mula sa Panginoon, hallelujah, ay makapangyarihan. Hallelujah. God, even in our sin, decided to love us because it is His nature to love, because it is that God is love. 1 John 4:8. Di ba? Ang Diyos ay Panginoon. Kahit baliktarin mo man, God is love and love is God, it never changes the meaning. Kasi ang Panginoon nature talaga ay pag-ibig talaga. Kahit baliktarin mo yan, ganun pa rin. Ang Diyos ay pag-ibig pa rin. Hallelujah. So, now ngayon, do you believe that the love of God has the power? Naniwala ba kayo ng pag-ibig ng Diyos ay makapangyarihan? Totoo po yun, ang Diyos, pag-ibig ng Diyos ay makapangyarihan. Makapangyarihan to motivate. At I know, yung narinig ko to sa pagturo ni Bishop, love is the great motivator. Ang love talaga nag-motivate sa lahat. Kaya nga, ang lahat, sinabi kay ni Bishop, nung may nag-imbita sa kanila, ang pag-ibig daw ang susi ng lahat. Totoo naman talaga yun eh. Ang sanlibutan, kung walang pag-ibig, there is so much chaos in this world kung walang pag-ibig. Dahil may pag-ibig na mula sa Panginoon, hallelujah, yan po ang naghari sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ang siyang susi ng lahat. Hallelujah. So ngayon, ang pag-ibig ng Diyos has the power to lead us to repentance. Kung sinabi nyo sa Biblia sa Romans na kindness, yung kindness, andil pa rin ang pag-ibig yun eh. You cannot be kind unless you will love. Kung umibig ka, mayroon kang kindness. If you are kind, you have the love of God. So, the power of love will lead to repentance. In Jesus' name. So, and the power also of love has the power to change our life. Ang kapangyarihan ng pag-ibig, mayroon ding isang kapangyarihan na magbago sa ating buhay. Sapagkat kung ikaw ay nakatingin sa isang tao, dapat tingnan mo, hindi sa laman. Tingnan mo sa espiritu. Kasi pag sa laman mo tingnan ng tao, makita mo ang kahinaan ng isang tao.
Pero pag tinamo sa Espiritu, yan po ang payo ni San Pablo eh. Kapag tayo tumingin sa ating kapwa, huwag natin tingnan ang kapwa natin sa laman. Tingnan natin sa Espiritu. Kasi pag sa Espiritu, makita mo ang kabutihan ng Diyos. Pero pag sa laman, makita mo, hallelujah, ang kapangitan ng sanlibutan. Hallelujah. Praise the Lord. So, the power of God has the power to overcome in the circumstances. Ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos ay siyang mag-overcome sa lahat ng circumstansya ng buhay na dumating sa buhay ng bawat isa. Kung walang pag-ibig, kasi ang pag-ibig kasi, ang kasama dyan ay ang pagtitiwala eh. Kung ikaw ay umibig sa Diyos, mahal mo ang Panginoon, mayroon ka rin pagtitiwala. Ay kung nagtiwala ka na walang pag-ibig, madali lang mawala yung pagtitiwala na yun eh. At yung pagtitiwala na yun, ipaibabaw lang yan eh. Kasi walang kasama pag-ibig. Kasi kung ang tunay na pagtitiwala mo na may pag-ibig, yan po ay hindi mawala sa kaisipan mo man. Kahit kailan, hindi mo mawala yan. Katulad sa mag-asawa, ang mag-asawa ay nag-ibigan. Ang mag-asawa kung minsan nagtitiwala sa bawat isa. Pero ang pagtitiwala ng bawat isa ng mag-asawa, kung walang tunay na pag-ibig, yan po ay maglalaho rin ng pagtitiwala na yan. Pero kung ang pagtitiwala na may kasamang pag-ibig, maniwala ako mga kapatid, till death do us part. Basta may pagtiwala ang kapatid sa atin. Hallelujah. Oh, salamat sa Panginoon. Yan po ang kapangyarihan ng pag-ibig. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, yan po ang kapangyarihan sa pag-ibig. So, ngayon, punta na tayo sa topic natin. Hallelujah. So, we'll go to the topic. Hallelujah. Praise the Lord. Gaya lang yan eh. No. Nung pamagat ng title ng aking ibahagi sa inyo, ay wala yung pa kundi The Portrait and the Power of Love. Hallelujah. Puro to kanta. The Power of Love and the Portrait of Love ha. Diba? Kasi yung sentro ko rin, diba, ginagamit ng, itong pinaka-common talaga na salita, ginagamit ito sa area, lahat ng area eh. Sa pagkanta, sa pagtula, sa panliligaw, sa pag-akit mo sa kapwa. Yung pag-ibig niyan, napaka, kumbaga sa bubusa doon salita yan eh. Ginamit kahit saan yan eh. Kasi ang pag-ibig, kaya nga may kantang ang pag-ibig susi ang lahat eh. Kung walang pag-ibig talaga, sa pamilya, sa isang grupo, sa isang samahan, lalo na sa simbahan kung walang pag-ibig. Di ba kanya-kanya na tayo? Hallelujah, di ba? Kung walang pag-ibig. Kasi ang pag-ibig lang humawak sa atin lahat eh. Wala na iba eh. Kung walang pag-ibig, siguro naghiwa-hiwalay na tayo. Di ba? Pero dahil ang pag-ibig ay makapangyarihan, tayo po ay pinagbuklod na isang dakilang pag-ibig mula sa Panginoon. Hallelujah. So, salamat sa Panginoon. Hallelujah. So, ang unang ginawa ng Panginoon kung bakit ang kanyang pag-ibig ay makapangyarihan ay pagpapatawad. Itong salitang pagpapatawad, madali lang sabihin, pero ito po ay pinakamahirap sa isang Kristiyano, pagpapatawad. Mahirap po. Kaya, alam ko, maraming makarelate dito sa pagpapatawad. Dahil iba hanggang ngayon, di pa patanggap yung isang tao gumawa ng kasamaan sa kanya eh. Sa totoo lang, mahirap. Kasi, ang pagpapatawad is a continuous process yan sa buhay mo eh. Kaya i-practice mo yan araw-araw eh, pagpapatawad eh. Kapag hindi mo i-practice yan, hindi ka handang magpatawad, once nga makita mo uli yung taong gumawa ng kasamaan sa'yo, maalala mo na rin yung kasamaan niya. At parang hirap mo patawarin dahil ito po ay gumawa ng karumal-dumal at masakit sa buhay mo. Diba? Iba pa nga eh, kapag umiiwas na, kapag yan ay masalubong, umiiwas eh. Dahil halos hindi kayang makita yung mukha ng taong gumawa ng kasamaan sa kanya eh. Kasi mahirap magpatawad eh. Kung ang pagpatawad, hindi mo samahan ng pag-ibig, mahirap magpatawad. Hallelujah. So, sa totoo lang, mahirap magpatawad.
It is easy to forgive if it is powered by the love of God. Hallelujah. Kung walang pag-ibig, walang kapangyarihan na pag-ibig ng Diyos, hindi ka makapagpatawad sa kapwa. Kung makapagpatawad ka man, yan po ay paimbabaw. Maniwala kayo sa aking mga kapatid. Naranasan ko yan. Kung ikaw ay walang pag-ibig, nakapayagan mula sa Diyos, tapos sabihin mo, patawarin mo siya, ang pagpapatawad po ay paimbabaw lang yan kung hindi ka samahan ng kapangyarihan ng pag-ibig. Di ba? Lalo na kung araw-araw makikita mo eh. Tapos siya gumawa ng hindi maganda sa'yo. Ha? Hirap patawarin eh. Mas lalo ang hirap kalimutan. Sa totoo lang ha, ako hindi ko naniniwala nga sinasabi forgive and forget. Sapagkat ang totoo, hindi mo ba talaga makalimutan ang taong gumawa ng hindi maganda sa'yo? Hanggang kamatayan yan, hindi mo makalimutan yan. Experience ko yan. Dahil ang tatay ko kahit patay na, hindi ko makalimutan yung ginawa niya sa akin. Pero ang totoo mga kapatid, ang kabutihan ng ginawa ng Diyos sa atin, hindi mo kayang kalimutan yung tao na gumawa sa'yo, pero pwede mong kalimutan yung pagtanim ng sama ng loob sa Kanya. Dito yon. Pwede mo hindi makalimutan. Totoo naman talaga yung makalimutan yan eh. Yung gumawa ng kasamaan sa'yo, kahit kamatayan lang talaga ang ano dyan, hindi mo makalimutan. Ang taong gumawa na sa... Mali yung sinasabi na, forgive and forget. No. Hindi mo kayang kalimutan yung taong gumawa sa'yo. Kahit patay na nga, naalala mo pa rin eh. Pero kakandahan doon, wala ka nang sama ng loob sa Kanya. Wala nang kapaitan. Wala ka nang hinanakit sa Kanya. Wala ka nang hatred at wala ka nang galit sa Kanya. Sapagkat pinatawad mo siya lubusan. Bagamat hindi mo siya makalimutan, pero wala ka nang sama ng loob. Di ba? Hindi naman kasalanan yung hindi mo makalimutan eh. Ang kasalanan yung may sama ka ng loob. Di ba? Kapag hindi mo na makalimutan, hindi naman kasalanan yun eh. Ang kasalanan, yung magtanim ko ng sama ng loob, magtanim ko ng galit sa kapwa mo, yan ay kasalanan. Kaya, huwag kayong maniwala na ang pagpatawad ay kaya mong kalimutan yung taong gumawa ng kasama. No, hindi mo makalimutan. Pero kaya mong kalimutan nung paggawa ng balik na masama para sa Kanya. Hindi mo na magawa yun eh, kasi pinatawad mo na eh. Lalo na ang pagpapatawad mo ay dispowered by the love of God. Sapagkat ang kapangyarihan ng pag-ibig ay siyang nagpatawad ng lubusan sa kapwa nga nagbibigay sa iyo ng kasamaan. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Oh, praise the Lord. Forgiveness doesn't change the person who hurts you. Alam mo, totoo ito eh. Ang pagpapatawad, hindi yan nagbabago sa taong pinatawad mo. Ikaw ang nagbago. Ikaw ang nakinabang sa ginawang pagpapatawad sa kapwa. Di ba? Ang pinatawad mo, wala namang kinalaman sa ginawa mo eh. At wala siyang pakinabang sa ginawa mo. Ang taong pinatawad mo ay hindi na bago sa iyong pagpapatawad. Ikaw ang may malaking pagbabago sa buhay mo, yung pinatawad mo ang kapwa na nagbigay sa iyo ng kasamaan. Di ba? Yan ang katotohanan. Hindi naman siya nagbago eh. Ikaw talaga magbabago. Lalo na kung pinatawad mo siya lubusan. Tunay ka nga nagbago at tunay ka nga anak ng Diyos. Dapat marunong ka na magpatawad katulad ng Panginoon. Hallelujah. So, isa pa po ay ang pagpatawad po ay nag-motivate sa iyo to love your enemy. Pagkatapos mong patawarin ng iyong kaaway, dapat mahalin mo. Kasi kung pinatawad mo, hindi mo kayang mahalin, para na rin hindi mo pinatawad. Love your enemy. Yan ang commandment ng Panginoon, is to love your enemy. Kung kaya mo patawad, tapos hindi mo kaya mahalin ang kaaway mo, hindi yan tunay na pagpatawad. Yan po ay testimony ko po. Hallelujah.
kung payagan niyo po, mag-testify ko sandali para malaman niya kung ano talaga ang tunay na pagpatawad. Alam niyo po, isiyan ko na ito, i-summarize ko na ito ng testimony ko. Makaba kasi ito eh. Alam niyo po, ako po ay galing po Bisaya. Galing Bisaya, hindi Bisaya. Galing po ako Negros po, Bisaya po kami. Hindi ba halata? Praise the Lord, hallelujah. So, bago ako nakapuntang Maynila, ako po ay kagalit ko po ang tatay ko. Doon sa Negros, sa lugar namin, matagal na pong kagalit ko ang tatay, kaaway po ang tatay ko. Dahil yung nanay at tatay ko, medyo nakahiwalay din na landas dahil po sa maling paniniwala. Ang aking nanay at isang kapatid ko, dalawang kapatid ko, ay natakay po sa isang paniniwala ng espirituanon, yung sa PBME, yung kay Ikleo. Yung nanay at kapatid ko, natakay na napunta sa Surigao, para naghiwalay yung tatay ko at saka nanay ko. Kasi iniwanan yung nanay ko, yung tatay ko eh. Kasi doon daw sa Surigao, yung tao doon lang ay siyang maliligtas eh. Kasama ni Ikleo. Yan po ang paniniwala nila eh. Kaya naghiwalay sila. Di, naghalit ang tatay ko. Dahil ako ang pinakapanganay na lalaki, ako ang sinisisi niya. Na bakit mo hindi pinigilan ang nanay mo? Ay bakit ko pigilan? Ikaw nga, hindi ka nakapigil sa nanay eh. Di ba? Ay, wala na akong alam sa relihiyon eh. Hindi pa na ako muna ganoon eh. Hindi ko pa alam ang katotohanan. Paano ko malaman kung totoo ba yung pinaniwalaan o hindi? Dahil wala akong alam sa Biblia, wala akong alam sa reliyon, wala akong pinaniwalaan. So sabi ko, bakit pigilan ko siya? Hindi ko naman alam yung ginagawa nila, kung tama o hindi. Kaya naghiwalay sila. Ako pinagalitan ng tatay ko, bakit daw ko hindi pinigilan? Wala na yung nanay ko sa bahay, hindi ko makasakit sa bahay dahil nakagalit na yung tatay sa akin eh. Ang ginawa ko, doon ako sa mga tiyahin at tiyuhin ko. Kung baka stowaway ako eh. Buhay nga ano eh. Ngayon, paano ako magpapaaral eh, wala namang suporta sa akin eh. Yung isang kapatid ko, nga mananahe, yun ang suporta sa akin, tumutulong sa akin sa pag-aaral. Kasi kuminsan ako, nagkonduktor na lang ako para mabuhay eh, para makasustento sa akin pag-aaral eh. So, to make the story short, ako po ay nakatapos at sabi ko sarili ko, pagkatapos ko mag-aaral, punta ako Manila. At sabi ko bago ko walis doon, hindi ako babalik sa Negros hanggat buhay pa ang tatay ko. Yan po ang pangako ko eh. Hanggat buhay siya, hindi ko babalik doon eh. Hallelujah. Yung napunta na ako rito, nakatrabaho ako, 1983, habang ko nakatira sa Bagong Ilog, ako nakatira sa Bagong Ilog, ay sa tinitira ko, nakarinig ako mga Bible study. Naisip ko, maganda kayang pasukan to. Kasi naisip ko rin sarili ko eh. Ako lang mag-isa eh. At kung magkasakit ako, ano mangyari ko dito sa Manila, walang tutulong sa akin. Mabuti nung Panginoon na lapitan ko eh. Kaya, nung may Bible study, si Brother Ador doon, kala Pastor Hill, Hill Castro, ay umatin ako at doon ko tumanggap sa Panginoon. At noon, ako ay na-born again. At tuloy-tuloy po. At nung ako po ay patuloy nga na umatin sa gawain, at si Bishop naman ay na-born again 1981, siya po ay naging nagtuturo siya doon sa GIL, sa Caronso Stadium. At doon din kami umatin kasi member yung mga kasamang ko sa GIL. At habang kami po ay nakinig ng salita ng Diyos, patungkol siguro sa pag-ibig, tapos nagkantahan na. At ang kanta namin kinakanta ay I love you, Lord. Habang ako'y kumanta, I love you, Lord. I love you, Lord. Parang yung salitang I love you, parang tumutusok sa puso ko eh. May nagsabi sa akin, I love you, Lord. Kaya mo mahalin ang Diyos, hindi mo nakikita? Sigurado ka ba mahal mo ang Diyos? Hindi mo nga kaya mahalin yung tatay mo nakikita. Yung Diyos pang hindi mo nakikita, kaya mo mahalin.
Sabi mo, I love you, Lord. Parang naiyak ko yung sinasabi parang may nagsabi nagbulong sa akin eh. Kaya mong mahalin yung taong hindi mo nakikita. At yung nakikita, hindi mo kaya mahalin. Tapos sabi mo, I love you, Lord. Mga kapatid, after how many months, ako pa nag-ipon ng pamasahe. Hindi ko makalimutan yung may bumulong sa akin. At after so many months, ako pa yung umuwi yun sa probinsya namin. At pag uwi ko, diretso ko kaya sa bahay, ako pa yung nakapag-reconcile at hingin ng tawad sa aking Ama. Hallelujah. Dahil ang pag-ibig po ay may kapangyarihang magpatawad. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Kaya nga, ang salitang pag-ibig, ito po pinakapaborito kong subject eh. Yung pag-ibig eh. Kasi naranasan ko ito personally eh. Kaya ang pag-ibig, may kapangyarihan talaga ang pag-ibig. May unang-una, may kapangyarihan magpatawad. Hallelujah. So, maliwanag pa po nga ang pag-ibig ay may kapangyarihan magpatawad. Praise the Lord. So, tayo po ay punta sa pangalawa. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ito may idarag pa kayong kaunti. For there are some things in my life, and there are some people in my life that every time I remember, I have to forgive them again. Kaya nga, ang forgiveness is not a one-time fix it all eh. Yung forgiveness. Hindi yung isang papatawad mo eh, okay na yun. Hindi po. Forgiveness is not a one-time fix it all. Sapagkat ang pag-ibig po ay kailangang i-practice mo sa buhay mo. Kasi kung hindi mo practice sa buhay mo, minsan na-overpowered ng mga circumstances ng buhay eh. Di ba? At bumalik naman yung hindi pagpapatawad eh. Kaya ang pagpapatawad ay hindi fix it all yan eh. Kaya palagi mo i-practice sa buhay mo ang pagpapatawad araw-araw. Kaya kung may pag-ibig ka, kaya mong patawarin talaga yung kapwa na nakasala sa iyo. Araw-araw. Kasi kung hindi mo i-practice yan, hindi patuto yung puso mo na magpatawad. Kailangan i-practice mo para ang puso mo pag nakakita sa taong gumawa sa iyo, madali yung patawarin kasi pinapractice mo palagi araw-araw kahit hindi mo siya nakikita eh. Kaya pag nakita mo siya, madali mo siyang patawarin. Yan po ang pagpatawad ng Diyos sa tao. At number 2, giving and serving. Ang pagbibigay at paglilingkod, sinama ko na to kasi kambal naman to eh. To give and to serve. Has the power to love a God. Why? Serving the Lord has to be powered by passion and love. Kasi ang pagbibigay at paglilingkod, kung wala kang passion, madali lang kang manlupaypay, madali ka lang manghina, madali ka lang umayaw. Kasi walang pag-ibig na nagtulak at nagbutibig sa iyo. Pero kung may pag-ibig ng Diyos, punong-puno ang puso mo ng pag-ibig ng Diyos na nagbubutibig sa iyo. Hallelujah. Kahit anong mangyari, kung may pagkain o wala, may bread o wala, may tinapay o wala, kaya mong maglingkod habang buhay sapagkat ang Diyos, hallelujah, siya mag-supply sa iyong pangangailangan. Hallelujah. So yan po ang totoo. Giving and serving has to be powered by the love. Kasi kapag walang pag-ibig ng Diyos, baka hindi ka tatagal eh. Totoo yan. Kahit sa larangan ng buhay, kailangan may pag-ibig eh. Kaya yung mga anak ko nagtatrabaho 3, yung yung 4. Sabi ko, kapag nagtatrabaho kayo, mahalin ninyo ang trabaho nyo. Mahirap man yan o madali o magklase ng trabaho. Basta binigyan kayo ng trabaho, mahalin ninyo ang trabaho nyo. Kasi nagbigay na sustento sa inyo eh. Mahalin ninyo. Di ba? Anong malay mo? Kung minahal mo yung trabaho mo, ipopromote ka. Mahal mo ang trabaho mo, tasan ka ng sahod. Di ba? Ganun yan eh. Pero kapag palagi ka
nagdadabog sa trabaho mo, paano ka ipopromote ng amo mo? Kaya sabi ko, ang pagtatrabaho kailangan may pagmamahal yan. Mahalin nyo ang trabaho nyo kung gusto nyo mai-promote. Diba? Kahit sa paglilingkod sa Panginoon. Ang pagpastor, ang paglilingkod sa Panginoon, isang leader sa ministry o paglilingkod sa Panginoon, kailangan may passion talaga yan. Kung walang passion, kung walang pag-ibig, mga kapatid, madali lang mag-ayawan. Kaunting, wasabihan mo lang kaunti, ayaw na. Diba? May makita ka lang hindi ba nasabihan mo, o ayaw na. Papayuhan mo, ayaw tumagal ng payo. Ayaw na. Di ba? Ayaw makinig. Kung minsan magtalo-talo, lalo na sa art and music, kung magtalo-talo, minsan hiwalay na, ayawan na. Di ba? Madali kasi, walang passion, walang pag-ibig. Madali kang umaya, madali kang manlupaypay, madali kang mawala ng gana kapag ang paglingkod mo ay walang nagtulak sa iyo ng pag-ibig at kapangyarihan ng pag-ibig ng Panginoon. Kailangan may pag-ibig lahat yan. Sa pagpapastor, kung wala kang passion magpastor, huwag ka nang magpastor. Totoo yun. Kung wala kang passion pagtuturo, huwag ka nang magturo kung wala kang passion. Kasi ang lahat ng gawin mo, paimbabaw lang yan kasi walang pag-ibig. Kung hindi man paimbabaw, may mali kang motibo, intensyon sa paglilingkod mo. Kaya maraming pastor, pira-pira lang yung iba. Di ba? Parang bayaran. Yung paglilingkod sa Panginoon, parang bayaran. Kasi walang pag-ibig na nag-motivate sa kanila . Kaya nalilis yung pag-iisip nila. Palalo pag marami ng attendance, marami ng umatin. Iba na nasa isip yun. Pagsamantala na. Kasi wala siyang pag-ibig, pagmamahal sa kaluluwa na ibinigay sa kanila ng Panginoon nga alagaan. Pero kung may passion ka, may pag-ibig ka, nga binigay sa iyo ng Panginoon, alagaan mo yan sapagkat sa akin yan. At mahal mo rin ang Panginoon. Ay kung wala kang pagmamahal sa Panginoon, ay bahala na kayo, basta ako kumikita. Yan ang pastor . Pag ang intensyon nila, lihis na sa kalooban ng Panginoon. Kaya, dapat talaga, pag maglingkod ka, gusto kong maglingkod, may passion ka sa paglilingkod, may pag-ibig na nagtulak sa iyo, nagmotivate sa iyo, para tatagal ka sa paglilingkod sa Panginoon. Yan po ang katotohanan. Ano po ang pag-ibig? Kung maglingkod ka na wala kang pag-ibig, lahat yan paimbabaw, mga kapatid. Maniwala kayo. Kapag walang pag-ibig, paimbabaw yan. Pero pag may pag-ibig, kahit anong mangyari, kahit anong sabihin sa iyo, kahit anong pang criticize sa iyo. Pero kung mahal mo ang trabaho, mahal mo ang paglilingkod sa Panginoon, mahal mo ang Diyos, hindi ka matitinag sapagkat ang susi ng lahat ay pag-ibig kapag ikaw ay tumagal sa paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Yan po ang katotohanan, giving and serving to the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At yung isa po ay yung pagbibigay. Alam niyo po, ang pagbibigay, hindi kaya maraming pang paliwanag yan. Sa akin lang, yung pagbibigay. Hindi kailangan maraming paliwanag, basta may pag-ibig ka . If you are filled by the love of God, walang kahirap-hirap sa pagbibigay. Kasi, the very essence of love is giving. Kung may pag-ibig ka, ang isinsya ng pag-ibig ay pagbibigay. Di mahirap sa iyo magbibigay kung ikaw ay puno-puno ng pag-ibig ng Diyos sa puso mo. Di ba? Hindi mo na kasi pag wala kang pag-ibig, pag panahon ng pagbibigay, mahirap pa mag-desisyon. Magkano kayo ibigay ko? Ito kayang baryaw, ito anong kulay kaya? Parang mo nang iniisip pag wala kang pag-ibig ng Diyos. Pero pag ikaw may pag-ibig ng Diyos, punong-puno yung puso mo, yung sinabing generous giving, ay walang kahirap-hirap yan. Kasi puno ka ng pag-ibig . The word generous heart, ibig sabihin yung puso mo, puno-puno ng pag-ibig ng Diyos. That's why you are generous to give. Di ba? Pero kung wala kang pag-ibig ng Diyos sa puso mo, hirap ang bigay. Di ba? Mayroon pa nga dito nabalita ako may nagtatanong, saan ba daw napunta yung tithes and offering nila? Oh my goodness. Tinatanong pa kung saan napunta yung tithes and offering. Kapag mabigay ka,
Walang tali yun. Walang string attached. Ipagkatiwala mo na sa binibigyan mo. Kung anong gawin nila, wala ka ng problema doon. Wala ka ng karapatan magtanong. Kung ano, bakit nawala yung, tinatanong mo pa yung ano mo, tayo sa Nupiri, kung saan napunta. Di ba? Siguro totoo yun, di ba, Bishop, totoo. May nagtanong pa. Samantalang alam nyo, kapag ikaw puno-puno ng pag-ibig, kahit hindi ka na sasabihan, dito, may nagbigay na malaking halaga, pambayad ng aircon. Bakit siya nakapagbigay ng ganung halaga? Hindi niya kinikwenta kung alin percentage niya. Basta po ay nagbigay ng malaking halaga para may tulong sa pagbayad ng aircon. Sapagkat ang kanyang puso ay puno-puno ng pag-ibig ng Diyos. Kaya hindi siya nahirapang magbigay. Di ba? Sapagkat ang pag-ibig, napakapangyarihan ng pag-ibig. Walang imposible sa pag-ibig. Even perfect love casts out fear, and perfect love covers multitudes of sin. Di ba? Kaya ang pag-ibig makapangyarihan eh. So, kapag ikaw ay mapag-ibig ka, dapat namuhay tayo ng puno-puno ng pag-ibig kahit sa pagbibigay. Alam mo, nagtaka ko, tuwing linggo, ipaliwanag yung pagbibigay. Tuwing linggo, magpaliwanag ka kung paano magbigay. Tuwing linggo, kung anong dapat ibigay. Tuwing linggo, magpaliwanag ka. My goodness. Ano bang utang meron tayo? One word is enough for a wise man. One word is enough for a man that full of love of God. Diba? Isang sabi lang, basta puno ng pag-ibig ang isipan mo, madali ka mag-intindi kung ano yung pagbibigay. Hindi ka ba nagbibigay kung wala ka eh. Hindi ka ba nagbibigay kung wala binigay sa iyo ng Panginoon. Ang ibigay mo, yung kaya mo na ibigay, yung naibigay sa iyo ng Panginoon, yung ibigay mo. Hindi naman sinabing sobrahan. Pero ang iba, napuno ng pag-ibig, kahit masubra yung pagbibigay, hindi kinikwenta yun eh. Hindi kinikwenta yung 11% ibigay ko. Hindi kinikwenta magkano ba ang taas ko. Huwag mo nang kwentahin yan. Sundin mo yung dikta ng puso mo. Di ba? Yung dikta ng puso, sundin mo. Kung ang puso mo puno ng pag-ibig, magbigay ka ganito kalaki para makatulong ka. Magbigay ka. Kasi your heart is dictated by the power of love. Kaya yan ang katotohanan mga kapatid sa pagbibigay. Hindi kailangan pilitin mo ang tao, barasuin mo ang tao. Di ba? Tatakutin mo ang tao, ganito kung magbigay. Kasi kapag di ka magbigay, ganito mangyari sa inyo. Lalong umiyos yung tao sa pagbigay pag ganyan ang paliwanag. Pero ipaliwanag na may pag-ibig. Kahit isang beses lang, basta pag-ibig. Sapat ang pag-ibig ay susi ng lahat. Diba? Ang pag-ibig is the great motivator. Lalo na kung may pananampalataya ka. Ang pananampalataya ay siyang activator kung paano ka magbigay. At ang grasya ay siyang benefactor. The word benefactor is yung nag-imbak ng mga pagpapala para ibigay yung mga benefactor eh. The grace of God is the benefactor. The faith of God is the activator. And the grace of God, sinabi ni Bishop, ay motivator. Yan ang motivate sa atin, yung pag-ibig ng Diyos. Eh. Di ba? So mga kapatid, siguro, sa pagbibigay, hindi na kayo mamblema. Magbigay kayo ayon sa dikta ng puso nyo. Hallelujah. Kung puno ng pag-ibig, nagbibigyan dahil ibig, hindi, umiibig siya na sa Diyos. Yan po ang katotohanan mga kapatid. Hallelujah. Hindi na kailangan kwentahin kung ilang percent ang ibibigay mo. Pag ikaw pinagpala, hallelujah, magbibigay ka, kahit ibigay mo lahat, nothing is being wasted if you will give it all to God. Walang masasayang yan pag ibigay mo lahat sa Panginoon. Kung naalala nyo isang balo, di ba? Binigay niya lahat. Anong sukli nun? Higit pa. Sa kayong binigay. Kaya, kahit ibigay mo lahat, alam ng Panginoon na puso mo eh. Ang Diyos eh. Ay makatuwiran ng Diyos. God is faithful. Faithful ang God. Kaya ibigay sa iyo, ibalik sa iyo kung ano ang binigay mo. Dubli-dubli pa. Hallelujah. Praise the Lord. So, yan po ang katotohanan sa pagbigay sa paglilingkod sa Panginoon. Kailangan may pag-ibig. Punta tayo sa panghuli na to. Praise the Lord.
living and walking in the Spirit, and living, walking in the grace of God. Itong salita nito, noon na, hindi ko ito maintindihan doon, dito manawa ko ito. Ano ba yung living, ano ba yung walking in the Spirit? Kasi, doon kung nagtanong, yung sinabi ni Pablo, if you are living in the Spirit, you must also walk in the Spirit. So magkaiba yun. Living and walking. Bakit pa siya sinabi, if you are living in the Spirit, you must also walk in the Spirit. Diba? So, magkaiba yung living and walking in the Spirit. Now, ganito. If you are living in the Spirit, unang-una, you will consider nga ikaw ay baptized ng Holy Spirit. If you are baptized by the Holy Spirit, so ang baptism ng Holy Spirit, kailangan na importante talaga eh. Baptism of the Holy Spirit. If you are baptized by the Holy Spirit, you are filled by the Holy Spirit. Tama ba? Di ba? If you are filled by the Holy Spirit, the Spirit is in you. You are filled by the Spirit. No, ano nga yung mayroon ang Holy Spirit? Di ba? Ang Holy Spirit ay mayroong bunga. Fruit of the Spirit. Di ba? Siyam yun. Nasa iyo lahat yun. No, pag nasa iyo lahat yun, fruit of the Spirit, you are now living in the Spirit. Namuhay ka na sa Espiritu kasi nasa iyo na Espiritu. Ang Espiritu ay nag-comfort sa iyo. Ang Espiritu nagtuturo sa iyo. Ang Espiritu ay nag-lead sa iyo. Ang Espiritu ay nag-convict sa iyo. Ang lahat yan ay para sa iyo. Kaya, ang living in the Spirit, ikaw ang nakinabang. Ikaw ang nabinipit sa iyong anong mayroon ka binigay ng Holy Spirit. Kaya ikaw ay napapatay ng Holy Spirit. You are living in the Spirit. Nananahan ka sa Santong Espiritu, sa Espiritu Santo. Pero, kung anong mayroon doon, binipisyon, ikaw lang nakinabang doon. You are only living in the Spirit, but you are not walking in the Spirit. Kasi, walking in the Spirit ay pagkasalimuha sa kapwa. Doon ka sa kapwa gumawa ng kabutihan para ikaw lumakad ayon sa Espiritu. Doon mo ipakita yung walking in your journey in the Spirit. Di ba? Kasi yung binigay sa iyo, you're only filled ka lang. Sa iyo lang yun. Di ba po ibigay yung patience eh. Ibigay mo sa kapwa, ito yung patience ko, ibigay ko sa iyo. Di ba? Sa iyo lang yun eh. Ikaw lang nakinabang doon. That's why you are living in the Spirit because you are filled with the Holy Spirit. Now, bakit sinabi ni Pablo na, if you are filled by the Spirit, living in the Spirit, you must also walk in the Spirit. Kasi magkaiba talaga eh. Kaya kung gusto mong lumakad na yung Espiritu, lumakad ka na may pag-ibig. Ipadama mo sa kapwa yung fruit ng pag-ibig na tanggap mo. Ipadama mo sa kapwa. Para nga malaman talaga, ikaw ay lumakad sa pag-ibig sa Espiritu. Diba? Kaya yung di mo lakaran yan, you are not walking in the Spirit. You are only living in the Spirit. Diba? Yung pagpapatawad, yan ay walking in the Spirit. Yung pagpapatawad, walking in the Spirit yan eh. Kasi pinadama mo sa kapwa, yung pagpapatawad. Diba? Ganon din sa grasya ng Panginoon. If you are living in grace, you must also walk in grace. Diba? Pariha lang yan eh. Yung dalawa eh. Now, paano ka naging living in grace? Now, before hindi ka born again, ikaw ay na-born again, Ephesians 2 verse 9, you are saved by grace. Di ba? Saved by grace ka. You have eternal life. Now, if you have eternal life, palagi ka na kinitisin ng grace, naunawa mo ngayon ang grasya, naintindihan mo. Pero kang kapahayagan sa grasya. Ang kapahayagan mo mula sa grasya na natanggap mo, ay ikaw ay pinamaging matuwid. Pinamaging banal. Ginawa kang anak ng Diyos. Diba? Ikaw ay sanctified ka. Now, yung paging banal mo, paging righteous mo, hindi mo po ibigay sa iba. Sa iyo lang yun eh. Yan ang natanggap mo. You are living in the grace of God. You are living in the grace that you have been made righteous in God, in the sight of God. And you are made holy in the sight of God. That's why, ikaw na mag-enjoy, ikaw na makinabang sa righteousness, sa kakabanalan, na binigay sa iyo ng Diyos. Yan ang living
in grace. Di ba? Now, kung sa iyo na yan, sa iyo na lang talaga yan. Hindi mo pwede ibigay ang kapanalan eh. Pwede ba sabihin mo, o para ikaw magbandal, kunin mo yung kaunting bandal sa akin, ibigay ko sa iyo. Hindi pwede yun. Sa iyo lang yun. Ikaw makinabang. That's why you are living in the Spirit. Excuse me. If you are not already righteous and holy, you are living in the Spirit. Now, yung kapanalan mo at saka yung righteous mo, ipadama mo sa iba. Gumawa ka ng kabutihan sa iba. Di ba? Tulungan mo yung iba. Di ba? Yung pagbibigay ng tulong, you are walking in grace. Yung pagsalita with a gracious word, yan po ay living in grace. Marunong kang magpatawad, marunong kang magpasensya, di ba? Marunong kang kumonsidera. Kasi ibang mga tao kahit sa grasya, walang konsiderasyon eh. Dapat, kung nasa grasya ka, marunong mo i-consider yung mga bagay-bagay sa kapwa mo, i-consider mo. Hindi yung lahat ng detalye, kahit kung sasinti mo, kwintahin mo pa. Ay, ito, bayaran mo ito sa akin, ito sa ito. Dapat be considerate to others if you are walking in grace. Diba? Kasi kung hindi mo alam kung paano gamitin, righteous ka, holy ka, hindi mo maibigay sa iba yan eh. Ipadama mo sa iba kung paano ka naging banal. Diba? Magkitungo sa iba na banal ang tingin nila sa iyo. Magkitungo sa iba nga righteous ka sa tingin nila. Kasi kung hindi mo ipadama, ipakita sa kanila, you're only living, you're not walking in grace. Kaya sabi, parang sinabi ni Bishop, kung parang tayo na nasa grasya, pero hindi naman natin ikipamuhay, wala pa rin tayo sa grasya. Yan parang sinasabi ni Bishop. Pinag-aralan ko, bakit ganun? Kaya nga, pinag-aralan ko totoo talaga. Kung namuhay ka lang, sa iyo lang yun. Pamumuhay mo eh. Kung lumalakad ka na, pag lumalakad ka na, iba na ang kahalubilo mo. Iba na ang katapat mo, kapwa ng katapat mo. Kaya doon ka sa kapwa, gumawa ng kaputihan para kayo matawag. Yeah, you are already walking in grace. Hallelujah. So, salamat sa pen. So, hallelujah. So, mga kapatid, yan po ang pinaka-ngandang mensahe ng Panginoon nga, tayo po ay hindi lang mamuhay, kundi tayo lumakad sa Espiritu at sa grasya ng Panginoon. So, ito lang po ang aking masabi, hallelujah, sa aking pagtuturo sa inyo. Sana mayroon kayong napulot na aral, mga kapatid, at ito ating ikapamuhay at lakaran natin ito. Hindi lang ikapamuhay, lakaran natin kung paano tayo niligtas ng grasya ng Panginoon. So, maraming sa tayo manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupuli, nagpasalamat sa Panginoon sa iyong kadakilaan, sa iyong dakilang pag-ibig, Panginoon, sa amin. Salamat din Diyos, hallelujah, sa mga kapayagan, Panginoon, na pinagawa sa amin. At dalangin ko, Panginoon, nga itong mga katuruan ito, kapayagan ito, Panginoon, ay tumimo sa aming mga puso, aming ikapamuhay, hindi lang ikapamuhay, kundi aming, Panginoon, lumakad kami na ayon sa Espiritu at na ayon sa grasya ng Panginoon. Panginoon, salamat o Diyos sa mga kapatid namin narito. Ano man kailang mga pangailangan, Panginoon. Alam mo, Panginoon, kailang mga puso. At dalangin ko, Panginoon, katugunan mo, Panginoon, ang kailang mga pangailangan. Panginoon, ay nangailangan sa Panginoon, ng kakalingan. Panginoon, ipadama mo, Panginoon, ang tunay na kalisan, pati ikaw ay amin dakilang magagamot. Panginoon, kanumang problema, Panginoon, sa relational problem sa pamilya, Father God, you are the God of love. Pairalin mo, Panginoon, ang pag-ibig, dakilang pag-ibig, Panginoon, sa bawat pamilya, Panginoon, na represent na po sa amin, O God. Salamat, O Diyos, habang po ito binabalik namin siya, Panginoon, ang lahat ng papuri, pasalamat sa dakilang pangalan namin, Ama, mga sa langit, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Thank you, Lord. Praise the Lord.